Mabilis na sumulong si Lucian sa maingat ngunit nagmamadaling mga hakbang. Pagkatapos ay yumuko siya ng malalim, halos tiklop ang katawan sa sobrang paggalang. Punong-puno ng labis na pagpapakumbaba ang kanyang boses. "Oh, my lord, patawarin po ninyo ako. Nakagawa ako ng malaking kawalang galang sa hindi agad pagkilala sa isang marangal na panauhin tulad ninyo sa sandaling dumating kayo." Eksaktong tama ang timpla ng takot at pag-aalala sa kanyang tono. Sapat para maging kapanipaniwala ang kanyang pag-arte. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kabalyero ang biglang kumilos. Shing! Mabilis nitong itinaas ang espada at itinapat ang talang diretsyo sa dibdib ni Lucian. Malamig at matatag ang kanyang boses. "Isa pang hakbang at papatayin kita. Ipakilala mo agad ang sarili mo." Agad na paatras si Lucian. Nanigas ang kanyang mga balikat habang tila lumiit ang buong katawan niya sa ilalim ng banta. Nanginginig ang kanyang boses nang sumagot siya. Patawad po, Sir Knight. Sinugo lang po ako rito sa utos ni Boss Hugo. Isa lamang po akong gabay. Wala akong halaga, isang hamak lang po ako. Hinding-hindi ko po gugustuhing magdulot ng gulo rito." Sandaling bumalat ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang batang Panginoon. Punong-puno ng pagkasuklam ang boses ni Philip Logran. "Ibaba mo ang espada. Nakakahiya na nga ang kausapin ang bagay na tulad nito." Saglit lamang nag-atubili ang kabalyero bago ibinaba ang espada. Mas lalo pang yumuko si Lucian, na para bang lubusan siyang nakahinga sa ginhawa. "Maraming salamat sa inyong awa, my lord," mahina niyang sabi. Pagkatapos noon ay agad siyang tumalikod at nagsimulang akayin ang grupo pasulong. Eksakto gaya ng plano niya mula pa sa simula. Ngunit sa likod ng nanginginig at takot na maskara, nanatiling matalim, kalmado, at mapanganib ang kanyang isip. Mas malaking huli pala ito kaysa inaasahan ko. Ang yabang sa boses niya. At ang kawalan niya ng kahit kaunting pag-iingat kahit nasa teritoryo siya ng kalaban. Walang duda, isa siya sa mga anak ng Marquis. Ang mga taong tulad niya ay hindi man lang naiisip na maaaring may naghihintay na panganib sa lugar na tulad nito. Habang naglalakad sa unahan, tahimik na pinag-aaralan ni Lucian ang buong grupo. Mas kaunti ang bantay kaysa inaasahan ko. Mga 12 lang, at hindi rin sila ordinaryong escort. Sa pinakamababa, may tindig sila ng mga apprentice knight. May training, pero hindi sapat para maging tunay na problema kung magiging maayos ang takbo ng mga pangyayari. Bahagyang gumalaw ang kanyang tingin. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng hindi halatang nagmamasid. Ang lalaking nasa tabi ng brat na iyon lang ang dapat kong bantayan. Iba ang aura niya. Pagkatapos ay napansin niya ang mga maid. At may mga maid pa talaga siyang isinama rito. Sa ganitong sitwasyon, gaano ba siya kapabaya? Bakit ka tumigil? Biglang sumingit ang iritadong boses ni Philip sa kanyang pag-iisip. Agad nagpatuloy si Lucian sa paglalakad at bahagyang yumuko. "Patawad po, my lord. Ngayon lang po ako nakalapit ng ganito sa isang taong kasing taas ng inyong katayuan. Siguro po ay kinabahan lang ako nang hindi ko namamalayan." Nag-click ang dila ni Philip. Nairita ang mukha nito. Nanatiling nakayuko si Lucian. Ngunit sa isang iglap ay sumulyap siya sa likuran. Napunta ang kanyang tingin sa isa sa mga maid. At nang makita niya ang mukha nito, biglang natigilan ang kanyang isip. Ang mukhang iyon, bakit parang pamilyar? Hindi, imposible iyon. Kamukha lang siguro. Wala nang iba. Agad niyang itinulak palayo ang kaisipang iyon. Hindi ito mahalaga ngayon. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad at itinapon ang anumang distraction sa isip. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa pangunahing lokasyon. Sa sandaling pumasok sila sa loob. Muling napangiwi si Philip sa pagkasuklam. Mas malala pa pala sa loob. Yung amoy pa lang, nakakasuya na. Ang commoner na si Hugo na iyon. Ginamit ba niya sa ibang bagay ang pera ng aming bahay? Mukhang palabas lang pala ang maayos na hitsura sa labas. Isang kalmadong boses ang agad sumagot. Walang kahit kititing na pag-aalinlangan. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa loob. Hindi ba ganoon, my lord? Agad napalingon si Philip sa nagsalita. At ikaw naman ay sino? Bahagyang sumulong ang lalaki bago yumuko ng magalang at kontrolado. Ako si Hugo, sabi niya. Ang taong namamahala sa lugar na ito. Ikinagagalak kong batiin kayo, my lord. Nanatiling kalmado ang kanyang boses. Ang bagay na hinihingi ninyo ay nangangailangan ng masusing paghawak, kaya medyo natagalan ang aming paghahanda.
Masusing pinagmasdan siya ni Philip Logran. Makikita ang pagdududa sa kanyang makitid na mga mata. Dahil nakatayo ka pa rito sa harap ko, malamig niyang sabi. Ipinapalagay kung wala kang ginawang katangahan. Mahinang natawa si Hugo. Wala man lang bakas ng kaba sa ilalim ng mapanuring tingin ni Philip. Itatapon ko ba talaga ang tali ng House Logran dahil lang sa kaunting kita? Matapos ang lahat ng ulat na ipinadala ko. Sa katunayan, ang pagpunta ninyo rito ng personal ang pinakamalinaw na patunay kung gaano kayo naging interesado. Habang nagsasalita siya, bahagyang lumalim ang kanyang ngiti. Magalang ang kanyang mga salita. Ngunit may nakatagong talam sa likod ng bawat pangungusap. Interesado sa isang bagay na kayang bulukin ang bato mula sa pinakasentro nito. Saglit na bumalat ang katahimikan. Mabigat. Sapat upang maging tensyonado ang hangin. Pagkatapos ay dahan daw ang itinuro ni Hugo ang nasa unahan. Kung ganoon, hayaan ninyo akong ipakita ito sa inyo. Sa gilid ng silid, tahimik na nagmamasid si Lucian. At sa isip niya ay lumitaw ang bahagyang paghanga. Talagang tamang tao si Hugo para sa trabahong ito. Ang magsinungaling ng ganoon kalinis. Walang pag-aalinlangan. Walang bitik sa ekspresyon. Nakakamangha. Samantala, unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Philip. Tumigas ang kanyang mukha habang ang pagkainis ay nagiging galit. Napakayabang mong aso. Kapag nabigo mo ako, pagsisisihan mong sinayang mo ang oras ko. Pagkatapos ay bigla siyang lumingon. Tumapat ang malamig niyang tingin kay Lucian. Ikaw ang kumuha nito. Agad yumuko si Lucian. Opo, my lord. Walang anumang pag-aalinlangan, lumapit siya kay Hugo at bahagyang yumuko. Boss, pakilabas po ang bagay na inihanda natin. Tahimik na iniabot ni Hugo ang pakete. Sa loob ng isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa katahimikang iyon, nagkaunawaan sila. Eksakto sa plano, bumalik si Lucian sa harap ng grupo. Maingat niyang hawak ang bagay gamit ang dalawang kamay. Nanatiling sunod Sunyeran ang poster niya. Masunurin ang mukha niya. Narito na po. At pagkatapos, sa isang maayos at perpektong tiyempo, nagsimula ang lahat. Hindi pa man tuluyang natatapos ang mga salita ni Lucian ay may nagbago sa kanya. Napakaliit, halos imposibleng tukuyin, ngunit imposibleng hindi mapansin. Nananatili pa rin siyang nakayuko. Nananatiling mapagkumbaba ang kanyang boses. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may ibang bagay nang lumitaw. Kumpiyansa, tahimik, hindi natitinag. At wala itong lugar sa isang takot na gabay. Sapat ang pagbabagong iyon upang manigas ang lahat ng nasa silid. Agad humigpit ang hawak ng mga kabalyero sa kanilang mga armas. Maging si Philip ay nakaramdam ng kakaibang pangamba na unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. At bago pa nila maunawaan kung ano ang nangyayari, kumilos si Lucian. Titiyakin kung may hahatid ito ng maayos. Sa sumunod na sandali, ibinato niya ang bagay diretsyo sa kanilang grupo. Whoosh! Biglang sumabog ang kaguluhan. Lintik ka. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Philip. Halo ang galit at takot sa kanyang boses. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano iyan? Ngunit huli na ang lahat. Wala nang atrasan. Habang lumilipad ang bagay sa hangin. May tumama rito sa perpektong tiyempo. Napakabilis. Napakalinis. Napaka-eksakto. Halos hindi makita ng mata. Crack! Agad nabasag ang bagay. At mula sa loob nito, sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Nilamon ng puting. Liwanag ang buong silid. Mabangis. Biglaan. Walang sinumang nakaiwas. Agad kumilos ang mga gwardya dahil sa instinct. Tumalon sila sa harap ni Philip. Young Master, manatili kayo sa likod namin. Ngunit hindi hamina ang liwanag. Mas lalo pa itong lumakas. Mas naging matalim, mas naging masakit. Sa bawat segundo ay mas lalo itong nakakasilaw. Kahit ipikit nila ang kanilang mga mata, tila tumatagos pa rin ang liwanag sa kanilang mga talukap. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging walang silbi ang paningin. Hindi ako makakita. Nag-uunahang sumabog ang mga sigaw sa iba't ibang direksyon. Naging takot ang pagkalito, naging sindek ang takot. Ang buong silid ay naging isang bulag na labirinto ng ingay, panik, at walang magawang paggalaw. Sa gitna ng kaguluhan, yumuko si Philip at pilit hinanap ang balanse niya. Galit at hindi makapaniwala ang nanginginig niyang boses. Mga inutil kayo, pagbalik natin, paparusahan ko kayong lahat. Bakit walang sumasagot sa akin?
Ngunit walang tugon. Isang boses ang biglang umalingaw sa gitna ng kaguluhan. Young Master! Agad na sumigaw pabalik si Philip, ang desperasyon niya ay tuluyan ng nanag sa kanyang pagmamataas. Narito ako, bilasan ninyo at protektahan ako. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata sa kabila ng matinding hapdi. Ngunit kahit humihina na ang nakakasilaw na liwanag, hindi pa rin malinaw ang kanyang paningin. Mga malalabong anino lamang ang kanyang nakikita, parang mga maltong pilit na nabubuo sa harapan niya. May isang figurang nakatayo sa kanyang harap. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Mas malinaw pa ang boses kaysa sa anyo. Paan ito ng tensyon at pagmamadali. Tumakbo kayo, umalis kayo rito agad. Kasabay niyon, isa pang sigaw ang bumasag sa kaguluhan. Paan ng pagkabigla at galit. Pinagtaksilan niya tayo, bago pa maunawaan ni Philip ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. May isang katawan na bumagsak sa mismong harapan niya. Thud! Nanigas ang buong katawan niya. Parang nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Nabigatan ang kanyang paghinga. Nagkagulo ang kanyang isip. Ngunit wala siyang oras para mag-isip. Isa-isang bumabagsak ang mga tao sa paligid niya. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, walang sino man ang makasunod sa nangyayari. Ngunit may isang bagay na gumagalaw sa loob ng kaguluhan. Mabilis, tahimik, at walang awa. Ang mga miyembro ng Black Lion Group ay kumikilos ng may nakakatakot na katumpakan. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga nalilitong kabalyero bago pa man makapagdepensa ang mga ito. Unti-unting nagsimulang mabuo ang katotohanan sa isip ni Philip. Flash Magic Stone, isang pambihirang kagamitan na naglalabas ng napakalakas na liwanag kapag nabasag o nataman. Mahal, bihira, at mahirap gamitin ng tama. Ngunit sa tamang mga kamay, sapat iyon upang agawin ang paningin ng isang buong grupo sa loob lamang ng isang iglap. Kahit ganoon, imposibleng mapatay silang lahat sa loob ng ganoong kaikling panahon. Ngunit bago pa niya matapos ang pag-iisip na iyon, naputol ito. May isang lalaking lumabas mula sa gitna ng kaguluhan. Kalmado ang kanyang presensya, kontrolado, parang hindi man lang naapektuhan ng kaguluhang bumabalot sa paligid. Matatag ang kanyang boses, may taglay itong tahimik na awtoridad. Na-neutralize na ang lahat ng banta. Ako na ang maghahatid sa mga babae at sa pinuno nila papuntang Kelheim. Hindi kalayuan mula roon, tahimik na nakatayo si Lucian. Walang mababasa sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatanaw sa malayo. May isang alaala na muling umalingaw sa kanyang isipan. Mga salita ng kanyang ama. Mabigat, hindi malilimutan. Ang bigat ng upo ang inuupuan mo, ikaw mismo ang dapat magdala. Dahan-daang huminga si Lucian. Parang may matagal ng pasan na sa wakas ay kanyang binitiwan. Sa kabilang panig naman, tuluyan nang nawalan ng composure si Philip. Napaatras siya, nanghina ang kanyang mga binti, hanggang sa bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang boses, lubos na siyang nilamon ng takot. Huwag kang lalapit, sabi kong lumayo ka. Kahit ganoon, pilit pa rin niyang kinakapit ang natitirang piraso ng kanyang awtoridad. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang ika-4 na anak ng House Logran. Isa akong maharlika. Isang kabalyero ang lumapit. Malamig ang kanyang ekspresyon. Walang anumang awa. Ang kapalaran mo ay pagpapasyahan ng kanyang kamahalan, Grand Duke Baldec. Sumuko ka ng tahimik. Biglang nanigas si Philip. Parang may martilyong tumama sa kanyang dibdib. Ano? Nanghina ang kanyang boses. Unti-unting lumubog ang katotohanan sa kanyang isipan. House Baldec. Mabilis siyang napalingon. At tuluyang tumigil ang kanyang tingin kay Lucian. Nanginag ang kanyang mga labi. Kung ganoon, huwag mong sabihin. Ang taong nagkunwaring karaniwang mamamayan. Isa sa mga anak ng House Baldec. Biglang sumabog ang panik sa kanyang katawan. Kung totoo iyon, hindi siya maaaring mabihag. Hindi kailanman. Lumingon siya at sumigaw ng buong lakas. Ano ang ginagawa ninyo, mga gwardya sa labas? Pumasok kayo rito at protektahan ninyo ako. Patay na rin ba silang lahat? Kalmadong humakbang si Lucian pasulong. Matatag ang kanyang boses, halos walang emosyon. Tapos na ang lahat, wala nang natitirang banta, ngunit bigla siyang natigilan. Sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Lumaki ang kanyang mga mata. Mabilis na lumipat ang kanyang tingin patungo sa isa sa mga katulong. Kasabay nito, desperadong kumapit si Philip sa huling natitirang pag-asa niya. Sumigaw siya,
Binibigyan kita ng pahintulot na gumamit ng espada. Kaya mo itong harapin. At pagkatapos, kumilos ang katulong. Sa una, isang simpleng hakbang lamang iyon. Ngunit may mali. Masyadong kalmado. Masyadong kontrolado. At higit sa lahat, masyadong matatag para sa isang ordinaryong katulong na nasa gitna ng ganitong kaguluhan. Hindi maalis ni Lucian ang kanyang tingin sa babae. Habang papalapit ito sa nahulog na espada, unti-unting bumuhos ang mga alaala sa kanyang isip. Ang mukhang iyon, ang pagkakahawig na napansin niya kanina, ang kakaibang pakiramdam ng pamilyaridad na pilit niyang isinantibi. At sa sandaling hinawakan ng babae ang espada, parang nagbago ang buong paligid. Nag-iba ang kanyang aura, nag-iba ang presensya niya. Napabulong si Lucian, halos hindi marinig. Nang hindi makapaniwala, hindi maaari, hindi siya makaalis sa pagkakatitig. Unti-unting lumubog ang katotohanan sa kanyang isip. Hindi na ito maitatanggi, hindi na ito may kakaila. Sword Demon, Felix, ikaw nga ba talaga? Kasabay niyon, kumawala si Philip mula sa mga miyembro ng Black Lion Group. Padapa siyang tumakbo patungo kay Felix. Parang taong kumikapit sa huling pagkakataon niyang mabuhay. Pagdating niya rito, halos magmakaawa siya. Basag ang kanyang boses dahil sa matinding takot. Ilabas mo ako rito. Kung gagawin mo iyon, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Titiyakin kong wala nang mang-aalipusta sa iyo dahil sa mababang dugo ng iyong ina. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalo lamang nawawasak ang natitira niyang dignidad. Halos gumapang na si Philip sa harapan ni Felix. Nanginginig, nagmamakaawa. Parang isang batang takot sa kamatayan. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita sa desperadong boses. Hindi ba't ang dahilan ng pag-iral mo ay para protektahan ako? Malamig ang naging sagot ni Felix. Manahimik ka kung gusto mong mabuhay. Agad niyang inayos ang kanyang tindig. Mas humigpit ang hawak niya sa espada habang naghahanda para sa laban. Pagkatapos ay may halatang pagkainis sa kanyang boses nang idagdag niya. Sawang-sawa na ako sa katangahan mo, young master. Pagkabagsak ng malamig na tugon na iyon, natahimik ang lahat. Ang kabalyerong may puting buhok ay nakatingin lamang. May kakaibang halo ng paghamak at paghanga sa kanyang mukha. Hindi ka panipaniwala. Isang maharlikang handang magtago sa likod ng isang babae nang walang kahit kititing na dignidad. Gayunpaman, pinupuri ko ang kagustuhan mong lumaban. Pero huwag mong itapon ang buhay mo nang walang saysay. Huwag mong ipagkamali ang katangahan at kay-abangan sa tunay na tapang. Ang awa na ito ay iniaalok ko lamang sa isang bata at sa isang babae. Pagkatapos ay tuluyan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Felix. At sa mismong sandaling iyon, isang nakakatakot at napakabigat na aura ang sumabog mula sa katawan ni Felix. Naramdaman ng lahat ang biglang pagtaas ng presyon sa paligid. Nagbulong ang puting buhok na kabalyero. Kaya iyon pala ang pinili mo. Mabuti, sa sumunod na iglap, sumugod siya, napakabilis ng kanyang paggalaw, sa isang kisap mata ay nabawasan ang distansya nilang dalawa. Klang, nagbanggaan ang kanilang mga espada. Ang matinis na tunog ng bakal ay umalingaw sa buong silid. Parang sumisigaw ang metal laban sa metal. Mabilis na kumislap ang espada ng kabalyero. Huminto ito ilang sentimetro lamang mula sa mga mata ni Felix. Ngunit hindi man lang kumurap si Felix. Kahit ganoon kalapit ang talam sa kanyang mukha. Walang takot sa kanyang mga mata. Puro malamig na kalmado lamang. Eksaktong-eksakto ang kanyang galaw. Perpekto ang kontrol niya sa kanyang balanse. Bahagya niyang inilipat ang kanyang katawan sa tamang anggulo. Sa halip na salubungin ng direkta ang atake, hinayaan niyang dumulas ang puwersa nito. Isang makinis na galaw lamang. At nailihis niya ang espada ng kalaban. Parang napakadali ng isang napakadelikadong pag-atake. Bahagyang ngumiti si Felix. Kalma, komportable, para bang matagal na niyang nakita sa kanyang isip ang eksenang ito. At kasabay ng pagtaboy niya sa espada, agad siyang gumanti. Diretsyong sumugod ang kanyang kontra-atake patungo sa puting buhok na kabalyero. Napakabilis ng pagbabago, napakakinis, maging ang kabalyero ay nabigla. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang sorpresa sa kanyang mukha, ngunit wala siyang oras para magulat. Muling sumabog ang labanan, may bahid ng dugo na kumislap sa hangin. Lalong naging mabangis ang palitan ng espada. Sa bawat segundo ay mas nagiging mapanganib ang kanilang sagupaan.
Mula sa itaas, bumagsak si Felix na may napakabigat na atake. Ngunit sa kabila ng panganib, nananatili siyang hindi nasasaktan, parang sumasayaw lamang siya sa gitna ng kamatayan. Tahimik na pinagmamasdan ni Lucian ang lahat. Mabilis ang takbo ng kanyang isip habang sinusundan ang bawat galaw. Napakatalas ng reaksyon ni Felix. Halos mukhang nakikita niya ang hinaharap. Ang kanyang estilo ay kakaiba, malaya, at imposibleng hulaan. Wala nang pagdududa, habang mas matagal siyang nakatingin. Lalo siyang nakakasiguro. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa tindig ng espada ni Felix. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa kanyang alaala ang nagising. Isa-isang lumutang ang mga pira-pirasong alaala mula sa nakaraan. Hanggang sa tuluyan niyang matanggap ang katotohanan. Siya nga iyon, ang Sword Demon, Felix. Naalala iyon ni Lucian ng malinaw. Kahit noon pa man, may kakaibang karangyaan at dignidad si Felix. Hindi yun bagay sa madyugo at maruming mundo ng mga mersenaryo. Sunod-sunod na bumalik sa kanya ang mga alaala. At iisa lamang ang kanilang ipinapakita. Laging naiiba si Felix sa lahat. Sa payat nitong pangangatawan, sa pinong mukha nitong madaling mapansin. Palagi siyang namumukod tangi saan man siya magpunta. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan. Samantala, muling sumiksik si Philip sa likod ni Felix. Takot na takot, desperadong naghahanap ng proteksyon, at doon tuluyang nabuo sa isip ni Lucian ang buong katotohanan. Hindi si Felix, si Felicia, isang anak sa labas na iniwan ang kanyang pamilya. Isang babaeng nabuhay sa pangalang Felix habang nagkukunwaring lalaki. Muling bumalik ang focus sa puting buhok na kabalyero. Tahimik nitong sinuri ang sarili matapos ang matinding palitan nila ng espada. Seryoso na ngayon ang kanyang mukha. Inabot ako ng napakalapit, kung naging mas mabagal pa ng kahit isang iglap ang depensa ko. Matagal nang gumugulong sa sahig ang ulo ko. Mahaba pa ang kailangan kong tahakin. Hindi ko man lang napansin ang mga pangil na itinago mo. Nagbago ang kanyang tono, nawala ang kay-abangan, napalitan ng malamig at matalas na determinasyon. Pagkatapos ay malakas siyang nagsalita. Lulunukin ko ang aking pagmamataas. At ituturing kitang isang tunay na kaaway. Kasabay ng mga salitang iyon, isang napakalaking alon ng mana ang sumabog mula sa kanyang katawan. Lalong bumigat ang kanyang presensya sa bawat segundo. Sa kabilang panig, nanatiling nakatayo si Felix. Direkta niyang hinarap ang kalaban. Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang katawan sa ilalim ng nakakatinding presyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, tinanggap niya ang isang malupit na katotohanan. Ang kalaban sa kanyang harapan ay isang maestro na ilang antas ang taas kaysa sa kanya. Isang halimaw na hindi niya kayang talunin sa kanyang kasalukuyang lakas. Hindi na sapat kahit ang swerte. At mas masahol pa rito. Sa itaas, may isa pang espadachin na kapantay ng lakas ng puting buhok na kabalyero. Hindi na malayang napatingin si Felix sa pinuno na nakamasid mula sa taas. At doon niya lubos na naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Dahil higit pa sa dalawang halimaw na iyon, may isa pang taong mas malakas sa kanilang lahat. Wala talagang paraan para makatakas. Wala ring tunay na pag-asang mabuhay. Sa loob ng isang maikling sandali, tila iyon na ang ganap at hindi matatakasan na katotohanan. Ngunit sa halip na takot, isang tahimik na determinasyon ang namuo sa puso ni Felix. Kung ito na ang huling pag-atakeng pahihintulutan sa akin, ibubuhos ko ang lahat. At sisiguraduhin kung wala akong pagsisisihan. Sa pag-iisip na iyon, mas pinatatag niya ang kanyang tindig. Mas humigpit ang hawak niya sa espada. At naghanda siya para sa kanyang huling atake. Mula sa itaas, nagsalita ang pinuno. Hindi niya itinago ang paghanga sa kanyang boses. Kahanga-hanga, hindi siya natitinag kahit nasa ganitong sitwasyon. May isa pang boses na agad sumang-ayon. At higit pa roon, direkta niyang hinaharap ang killing intent ni Nixon. Maging sila ay naghanda na rin. Alam nilang ang susunod na palitan ng mga espada ang magpapasya sa kahihinatnan ng lahat. Sa ibaba, sabay na kumilos ang dalawang mandirigma. Sumugod sila sa isa't isa ng may nakakatakot na bilis. Napakabilis ng kanilang galaw na halos hindi na ito masundan ng mata. Parang mga aninong kumikislap sa gitna ng labanan. Sa sumunod na sandali, klang! Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Isang marahas na alon ng enerhiya ang sumabog palabas. Niyanig nito ang buong paligid. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanilang dalawa.
Walang makalingon, walang makahinga ng maayos, lalong tumindi ang kanilang sagupaan. At nang lubos na magtagpo ang kanilang mga talam, ang enerhiyang nabuo sa pagitan nila ay muling sumiklab. Maging ang hangin ay tila nanginginig. At nang marating ng laban ang pinakamapanganib nitong punto, biglang sumigaw si Lucian, buong lakas, buong baga, tumigil kayo, pareho kayong tumigil. Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong lugar. At agad na nagyelo ang dalawang mandirigma. Naputol ang nakamamatay na tensyon sa pagitan nila. Pareho silang umatras, nagkaroon ng distansya, naitigil ang laban bago pa ito magpatuloy. Pagkatapos ay humakbang si Lucian pasulong. Hindi na siya nagkukubli. Malinaw niyang ipinakita ang kanyang sarili bilang isang batang Panginoon ng House Baldec. Bahagyang umatras sina Felix at ang puting buhok na kabalyero bilang pagkilala sa kanyang presensya. Matigas ang ekspresyon ni Lucian. Taglay nito ang bigat ng utos. Pinatalas ng pinipigilang galit ang kanyang boses. Tama na, hindi ko pahihintulutan ang karagdagang pagdanak ng dugo. Ngunit hindi pa rin kumakalma ang puting buhok na kabalyero. Agad itong tumutol. Third Young Master, kayo mismo ang nagbigay sa amin ng buong kapangyarihang magpasya. Kung pababayaan natin siyang mabuhay, maaari siyang maging malaking banta sa House Baldec sa hinaharap. Malinaw ang kanyang pag-aalala, ngunit malinaw din ang kanyang pagtangging tanggapin ang biglaang utos na huminto. Tumigas ang tingin ni Lucian, at walang pag-aatubiling sumagot, Black Lion, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang iyon? Bigat na bigat ang kanyang mga salita. Nauunawaan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit kung magpapatuloy ito, may mamamatay. Humakbang muli siya pasulong, at formal na ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ako ang Third Young Master ng House Baldec. Lucian Baldec. Bumigat ang kanyang presensya sa buong silid. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Felix. O sa halip, kay Felicia, ganap na niyang kinilala ang tunay nitong pagkatao. May isang alok ako para sa iyo, Felicia. Nagkatinginan sila. At saka sinabi ni Lucian, tapusin natin ito sa isang tunggalian sa pagitan nating dalawa. Kapag natalo ako, papayagan kitang umalis ng ligtas kasama ang lahat ng narito. Ngunit kapag ikaw ang natalo, ibababa mo ang iyong espada at susuko ng mapayapa. Tahimik na nakatayo si Lucian. Kalmado, matatag, para bang walang kapangyarihan ang mabigat na tensyong bumabalot sa paligid. Sa kabilang panig, natigilan si Felicia. Halatang hindi niya inaasahan ang ganitong mungkahi. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nalito siya, isang tunggalian, sa pagitan natin. Anong ibig ninyong sabihin, Young Master? Maingat ang kanyang boses, ngunit bago pa makasagot si Lucian, isang matinis at nakakairitang boses ang sumingit. Si Philip, bakit ka pa nag-aalinlangan? Agad mong tanggapin ang duel. Paon ng kayabangan ng bawat salita niya. Ang tungkulin mo ay protektahan ako. Patuloy siyang nagsalita, pinagtawanan ng mga kabalyerong namatay para sa kanya. Tinawag silang mga walang silbi. At pagkatapos, lalo pa niyang nilampasan ang hangganan. Patunayan mong naiiba ka sa kanila. Patunayan mong mas mahusay ka. Mas mahusay pa kaysa sa sarili mong ina. Sa mismong sandaling lumabas ang mga salitang iyon. Nagbago ang buong kapaligiran. Parang may naputol na mahigpit na cable. Nawala ang kalmadong ekspresyon ni Lucian. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas mabigat, at mas nakakatakot. Dumilim ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang lumingon kay Philip. Pagkatapos ay nagsalita siya, mahina lamang ang kanyang boses. Ngunit para itong hatol ng kamatayan. Manahimik ka, parang talam ang bumagsak na mga salita. Hindi siya sumigaw, ngunit imposible hindi maramdaman ang galit na nakatago sa likod nito. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan tungkol sa mga taong namatay habang pinuprotektahan ka. At huwag mo nang insultuhan pa si Felicia. Pagkatapos ay malamig niyang idinagdag. Kapag may isa ka pang salitang lumabas sa bibig mo, ako mismo ang magpuputol ng dila mo. Habang nagsasalita si Lucian, isang napakabigat na killing intent ang kumalat mula sa kanyang katawan. Anuman ang maging resulta ng pasyang ito, ako ang sasalo sa lahat ng responsibilidad. Kahit pa ako ang matalo. At ang pangakong binibitiwan ko ngayon ay hindi biro. Umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita sa katahimikan. Narinig ito ng mga Knight Captain. Narinig ito ni Hugo. At lahat sila ay tumingin kay Lucian ng may panibagong pagtingin.
May bahid ng tahimik na pagmamalaki sa kanyang boses nang muli niyang ipakilala ang sarili. Ako si Lucian Baldec, ikatlong anak ng House Baldec. At formal kong hinahamon si Felicia sa isang tunggalian. Pagkatapos ay humakbang pa siya ng isang beses. Diretsong tumingin kay Felicia, bahagyang lamambat ang kanyang boses. Ngunit hindi nabawasan ang awtoridad nito. Bunutin mo ang iyong espada. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Bumagsak ang bigat ng kanyang mga salita sa buong lugar. At kasunod nito ay isang malalim na katahimikan. Walang nagsalita, walang gumalaw. Sa loob ng ilang sandali, parang tumigil ang buong mundo upang panoorin ang susunod na mangyayari. Habang tumatagal ang katahimikan, lumapit ang lalaking may puting buhok sa kanyang pinuno. Makikita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mahina siyang nagsalita, parang ayaw niyang sirain ang tensyong bumabalot sa paligid. Lord Raymond, talaga bang manunood lamang tayo? Inamin niya na noong nakipaglaban siya kay Felicia kanina, hindi niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Ang layunin niya ay supulan lamang ito. Ngunit kahit ganoon, nagawa ni Felicia hindi lamang harangin ang kanyang atake. Nasugatan pa siya nito. Nagpatuloy siya. Halatang kulang siya sa formal na pagsasanay. Ngunit hindi sapat ang kahinaang iyon para maliitin siya. Ang kanyang talento, ang kanyang instinct, at ang kanyang pambihirang pakiramdam sa labanan. Higit pa sa sapat upang punan ang kakulangan niya sa teknik. Sa kanyang paningin, napakalaki ng likas na talento ni Felicia. Halos nawawala ng saysay ang mga kakulangan nito. Saglit siyang tumingin kina Lucian at Felicia. At lalo lamang lumalim ang kanyang pag-aalala. Sa kasalukuyang antas ng Third Young Master, wala akong nakikitang paraan para manalo siya. Karapat-dapat purihin ang tapang at desisyon ni Lucian. Ngunit ang tapang lamang ay hindi sapat upang manalo sa isang tunggalian. Iba ang laban. At kung balak nilang manghimasok, ngayon na ang tamang oras. Tahimik si Raymond, matagal niyang pinagmasdan ang eksenang nasa harapan. Pagkatapos ay nagsalita siya, kalmado, kontrolado, at nakakagulat na matatag. Tama ang pagsusuri mo, ngunit manunood tayo. Sa pagkakataong ito lamang, nakunat ang noo ng puting buhok na lalaki. Hindi niya maintindihan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Bahagyang gumalaw ang tingin ni Raymond. Malalim ang kanyang pag-iisip, ngunit sigurado siya, noong hiniram ni Lucian ang aking espada kanina. Binanggit na niya ang lahat ng bagay na ngayon mo pa lamang napapansin. Sa maikling sagupaan pa lamang ni Felicia at ng kabalyero, napansin na agad ni Lucian ang pambihirang talento nito, pati ang nakakatakot na instinct nito sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, hindi siya kumikilos, dahil sa kamangmangan. Alam niya ng eksakto kung anong klaseng kalaban ang nasa harapan niya. At dahil doon, maghihintay tayo, panoorin natin ito hanggang sa huli. Tingnan natin kung anong resulta ang nais likhain ng Third Young Master. At kung anong papel ang gagampanan ni Felicia rito, habang nananatili ang mga salitang iyon sa hangin. Tahimik na inulit ni Felicia ang kanyang pangalan sa isip. Lucian Baldec. Para kay Felicia, kakaiba siya. Lubos na kakaiba. Hindi siya katulad ng kahit sinong maharlikang nakilala niya noon. Nagkunwari siyang isang simpleng utusan upang obserbahan ang puwersa ng Logran. At ngayon, kusang loob siyang humahakbang pasulong upang hamanin siya sa isang duel na wala namang saysay sa paningin ng iba. Walang katuturan, walang loika, habang mas sinusubukan niyang unawain si Lucian. Lalo lamang itong nagiging imposibleng basahin. Gayunpaman, may isang bagay siyang pinaniniwalaan. At hindi iyon nagbabago, hindi siya kayang talunin ni Lucian. Kahit ganoon, itinuwid ni Felicia ang kanyang tindig. At magalang siyang nagsalita, salamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataong ito sa isang taong katulad ko. Kung magagawa kong supulan kayo, tatatanggapin ko ang kahihiyang iyon. At maglalaho ako ng walang bakas. Parang hindi ako kailanman umiral. Ngunit hindi man lang nag-atubili si Lucian. Agad siyang sumagot. Malamig ang kanyang boses, ngunit matatag, at kung ako ang makasupol sa iyo. Nakatitig si Lucian kay Felicia habang nagsasalita. Hindi man lang siya kumurap. Para bang sa kanyang isip, matagal nang napagdesisyonan ang lahat. Idinagdag niya na tila nakapagpasya na rin si Felicia sa sarili niyang landas. At matapos ang mga salitang iyon, muling lumalim ang katahimikan sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang bigat nito. Ito ang katahimikang nauuna sa isang sagupaan.
Lalong tumalim ang tensyon sa pagitan nina Lucian at Felicia habang magkatapat silang nakatayo. Nakatitig sila sa isa't isa. Hindi gumagalaw, ngunit kapwa handang sumabog sa pagkilos anumang sandali. Hindi na ito usapan. Isa na itong laban na naghihintay lamang magsimula. Sa kanyang isipan, ginawa ni Felicia ang kanyang huling desisyon. Ayaw niyang mag-iwan ng hindi kinakailangang sugat kay Lucian. Pababagsakin niya ito sa isang atake lamang. Tumalim ang kanyang mga mata. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang tingin habang umaabot sa sukdulan ang kanyang konsentrasyon. At sa sumunod na sandali, kumilos si Felicia, parang naging malabo ang kanyang anyo sa sobrang bilis. Sa loob lamang ng isang tibok ng puso, nabura ang distansya sa pagitan nila. Humajabis ang kanyang espada sa hangin. Isang eksakto at mapagpasyang atake ang dumiretso kay Lucian. Ngunit, kasing bilis din ang naging reaksyon ni Lucian. Sa perpektong tiyempo, itinaas niya ang kanyang espada. Hlang, nasalo niya ang atake bago pa ito makarating sa kanya. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Felicia. Na-block niya. Umalangaw-ngaw ang isip na iyon sa kanyang utak. Ngunit hindi siya natigilan. Nang subukan ni Lucian na gumanti, agad siyang tumalon paatras. Makinis at magaan ang kanyang pag-atras. Tahimik siyang lumapag, kontrolado, at handa na agad para sa susunod na sagupaan. Hindi man lang nawala ang kanyang tingin kay Lucian. Kasi simula pa lamang ng duel. Ngunit umabot na agad sa puntong hindi maaaring maliitin ng isa ang isa pa. Habang nagpapatuloy ang laban, isang nakakabagabag na kaisipan ang unti-unting sumulpot sa isip ni Felicia. Hindi dapat kayang sumabay ng paghinga at reaksyon ni Lucian sa kanyang bilis. Kung ganoon, paano niya naisalag ang espada niya? Ayaw mawala ng tanong na iyon. Unti-unting sumingit ang pagdududa sa kanyang isipan. Ngunit bago pa siya makahanap ng sagot, bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Sa isang iglap lamang, nasa harapan na niya si Lucian. Eksaktong-eksakto ang kanyang paglapit. Bumagsak ang espada ni Lucian nang walang pag-aatubili. Nagulat si Felicia. Halos hindi niya naitaas ang kanyang espada sa oras. Hlang, matinding puwersa ang damaloy sa kanyang mga braso. Napahigpit siya sa hawak. Napilitan siyang patatagin ang kanyang tindig. Mula noon, lalo pang naging mabangis ang duel. Paulit-ulit na nagsalpukan ang kanilang mga espada. Umalangaw-ngaw ang matatalim na tunog sa buong lugar. Parang anumang sandali ay magsisiliparan ang mga apoy mula sa kanilang mga talem. Ngunit sa kabila ng kanyang kakayahan, unti-unting napipilitang umatras si Felicia. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Bawat hampas ni Lucian ay may mabigat na presyon. Dahan-dahan siyang itinutulak nito sa depensibong posisyon. Isang bagay na hindi niya kailanman inasahang mangyayari. Sa gitna ng walang tigil na banggaan ng bakal, biglang nagsalita si Lucian, kalmado, malinaw, para bang siya ang ganap na kumokontrol sa daloy ng laban. Kaya ka natutulak paatras, dahil naubos mo ang lakas mo sa pakikipaglaban sa Black Lions. Napakunot ang noo ni Felicia. Nagpatuloy si Lucian, kahit pa may itinatago kang lakas para sa emerhensya. Malinaw pa rin ang agwat sa pagitan natin sa sandaling ito. Bago pa lubos na maunawaan ni Felicia ang kanyang ibig sabihin. Bam! Isang napakalakas na atake ang pinakawalan ni Lucian. Napakabigat ng puwersa nito, higit pa sa inaasahan niya. Nagngit-ngit si Felicia habang pilit na sinasalo ang hampas. Nanginginig ang kanyang katawan sa bigat ng presyon. At pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Malamig, at nakakatakot ang katiyakan sa kanyang tinig. Kilala kita ng higit sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Ang mga nakasanayan mo, ang mga kahinaan mo, maging ang galaw ng iyong espada. Mabigat ang kanyang mga salita. Hindi yun simpleng kumpiyansa. Noon, magkaharap din silang dalawa ng ganito. Walang pag-aatubiling nagsalpukan ang kanilang mga espada. Nagpalitan sila ng teknik, ng instinct, ng pag-unawa. Hindi yun simpleng laban. Isa iyong tahimik na palitan ng karanasan. Sa maikling engkwentrong iyon, natuto sila mula sa isa't isa. Binasa nila ang galaw ng bawat isa. Hinulaan ang mga intensyon, at pinatalas ang kanilang sarili sa bawat banggaan ng kanilang mga talem. Naalala siya ng katawan ni Lucian. Sa lahat ng taong nakasalubong niya ng espada, si Felicia lamang ang hindi nito nakalimutan. Unti-unting naglaho ang alaala, parang mahinang alingaw-ngaw, at bumalik ang realidad. Sa kasalukuyan, tapos na ang duel.
Nabasag ang espada ni Felicia. Crack! Nagkalat sa hangin ang mga piraso ng talem. Kumikislap ang mga ito sa liwanag. At sa mga basag na refleksyong iyon, makikita ang mga mukha ng mga nanunood. Lahat sila ay natulala. Bumalot ang mabigat na katahimikan sa buong lugar. Napakatahimik, na kahit ang simpleng paghinga ay tila napakalakas pakinggan. Ang mga Knight Captain, si Hugo, maging si Philip, lahat sila ay nakatayo lamang. Nakatitig lamang sila sa eksena sa harapan nila, na para bang walang sinuman ang makapaniwala sa katatapos lamang mangyari. Nakatayo si Lucian sa harap ni Felicia. Matatag, hindi man lang natinag. Ang dulo ng kanyang espada ay nakatutok diretso kay Felicia, nagsisilbing huling patunay ng kanyang tagumpay. Habang nakatanim sa isip ng lahat ang larawang iyon, noon, tinitigan niya si Lucian ng buong katapatan. Sinabi niyang ang maikling panahong magkasama sila ay maituturing lamang na isang panandaliang sparring. Ngunit kahit ganoon, buong pusong itinuro ni Lucian sa kanya ang landas ng espada. Kahit alam nitong maaaring dumating ang araw na magkatapat sila bilang magkaaway. Dahil sa mga itinuro nito noon, nagawa niyang mabuhay, at ngayon, muling umalangaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Masakit itong bumangga sa realidad na nasa harapan niya. Hindi gumalaw si Felicia, masyado siyang nabigla upang makakilos. Hindi niya kailanman inakalang matatalo siya. Samantala, isang tahimik na kaisipan ang lumitaw sa isip ni Lucian. Kalmado, matatag, sa pamamagitan nito, mababayaran ko man lang ang maliit na bahagi ng utang na loob ko sa kanya noon. Walang kay-abangan sa kanyang mukha, walang panunuya, tanging isang tahimik na pakiramdam ng pagtatapos. Parang matagal nang hinihintay ng kapalaran ng duel na ito.